Sa atin ng linya si Senator Sherwin Gatchalian. Siya po ang chairman ng Senate Committee on Finance. Good morning po sa inyo, Senator. Morning, Nympha. Good morning, Isa. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga po. Sige, Senator, kumaya. ano po yung ina-expect ninyo na magiging action po ng gobyerno, particular po ng DFA, ng DMW, dahil po sa nagpapatuloy na tensyon po sa Middle East? We have to monitor yung situation closely. Kanina ko pa minamonitor this morning. At yung latest, yung kanilang supreme leader ay namatay. No? O pinatay. So, ang pwede mangyari dyan ay siguro ang pinakatanong ay sino yung susunod na leader nila. Pwede maging moderate, pwede mas hardliner, pwedeng bago. Kaya ang situation doon ay unpredictable at this time. So, ang pinakamalaga, unang-una, ay yung mga OFWs natin sa Iran. Na meron tayong 1,200 na OFWs doon. At ang kagandahan, this 2026, tinaas natin yung budget sa Action Fund. No? Initially, mga 1.2 billion yan. Ngayon, about 2 billion ang Action Fund. So, magagamit itong Action Fund kung magre-repatriate ng mga OFWs na manggagaling sa Iran or sa Middle East. Ang Department of Foreign Affairs, meron din po silang sariling pondo para sa mga OFWs, ano ho? Yes. Correct. Mas malaki ang pondo ng DMW dahil sila talaga ang ahensyang may kinalaman pagdating sa repatriation. So, nakakuha ko ng balita na nag-meeting na ang mga ambassadors sa labor attaches natin sa Middle East. On the ground, tuloy-tuloy yung kanilang pagmamonitor. Even sa UAE, minamonitor dahil nakita natin sa balita may mga missiles na pumasok sa Dubai, no? So medyo delikado. So minamonitor natin very closely nangyari, especially sa Israel dahil ang Israel alam naman natin at ang Iran ay hindi magkasundo yan. So minamonitor rin natin in about 30,000 na mga OFWs naman sa Israel. So buong Middle East machinery ng ating pamahalaan ay nakamonitor. Senator, linawin ko lang po, magkano po yung pondo para sa Action Fund? 2 billion for 2 this billion. year. Okay. Yes. So, tinaasan niya ng Committee on Finance for 2026. Kasi nga, ayun nga, no? Baka may mga ganitong pangyayari, meron tayong perang panghuhugutan. No? So, enough yan. Actually, ang unang request lang ng ahensya is 1.2 pero tinaasan yan to 2 billion nga dahil nga sa mga ganitong pwedeng sitwasyon. So ito po yung mga pang repatriation, ano ho? Repatriation, yes. Primarily for repatriation yan. Ayan, and then, tsaka meron pa rin contingency fund, pwedeng kumuha din doon, hindi ba? Yes, so kung talagang pagkukulangin, may contingency fund ang ating Pangulo. That's about 12 billion pesos na pwede pang i-augment kung talagang kakailanganin. Ayan, and bilang isa po sa mga ekonomista sa Senado, ano ho, si Senator Gatchalian naging chairman din ng Ways and Means Committee, ng Economic Affairs Committee, so may mga tawag dito, nag-a-analyze din naman sa situation. Kapag kahugan nito, ano ho ang nakikita ninyo na magiging epekto sa ating ekonomiya? Yeah. Ang unang-una dyan, Nympha, presyo ng langis. Alam naman natin, ini-import natin halos 99% ang ating langis. At nakita natin over the past few weeks, tumataas ang presyo ng langis. Kaya meron rin tayong sa 2026 budget, meron pang continuing fund for yung fuel subsidy. That's about 2.4 billion pesos na pwedeng gamitin ito pag tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng langis. Pwedeng gamitin to sa pantawid pasada ng ating mga PUV drivers at pwede rin gamitin to sa mga magsasaka natin at mangingisda dahil pag pumupunta sa laot yung ating mangingisda, gumagamit rin ng crudo. So ang first impact niyan ay yung presyo ng langis, which ay para sa akin hindi maganda yung timing kasi alam naman natin noong 2025 ang baba ng ating economic growth, no? 4.4%. So this first quarter lang talaga tinutulak ng gobyerno na pabilisin yung government spending. Pero kung tataas ang presyo ng langis, tatamaan naman yung ibang mga importanteng mga bilihin ng ating mga kababayan tulad ng pagkain. Pagka ganito ho ba, naapektuhan din ho kaya yung dollar remittances? O tuloy-tuloy din lang yun dahil after all, karamihan naman ng mga Pinoy pagka ganyang situation, hindi talaga umuuwi eh.
Diba? Totoo yan. Pero alam mo, Nympha, isa nakita ko nung pandemic, actually pwede natin compare nung pandemic. Kahit nung pandemic, ang lakas ng remittance ng ating mga kababayan. No? Hindi siya bumababa. Kasi ang ating mga kababayan, kahit na may ganitong gulo sa ibang lugar, ano pa rin sila, binibigyan pa rin nila ng pahalaga yung gastusin ng mga kamag-anak nila at mahal sa buhay sa Pilipinas. Lalo na pagdating sa edukasyon. Kaya hindi ko nakikita yung pagbaba o pagputol nung pagre-remit ng mga remittances galing sa Middle East. Kasi na-test na natin yan in many times. No? Pandemic, even yung mga iba pang gusot sa Middle East, tuloy-tuloy ang remittance. Opo, pero Senator Gatchalian, bukod do sa presyo ng lingis, ano pa ho yung nakikita niyong possible effect? At kailangan ba na halimbawa mag-convene, mag-meeting yung economic managers natin para halimbawa ilatag kung ano yung dapat na paghahanda at gagawing aksyon sakasakali magkaroon ng ganito, ganyan? Ang importante, isa yung thinking of the worst. No? Ano bang pwedeng pinakamalalang mangyari? Ang pinakamalalang mangyari dyan ay yung mga kababayan natin sa Iran ay babalik. Yung mga kababayan natin sa mga karahatig bansa ng Iran, no? Tulad ng Saudi Arabia or the UAE ay babalik. No? So, kasi baka kumalat. Pero mayroon rin na intelligence naman ang ating Department of National Defense pagdating dito kung gaano, paano i-contain, no? ng Amerika at Israel itong gulo na ito para hindi kumalat. Kasi ang strategy dito hindi kumalat ma-contain lang nila para limitado lang yung magiging damage at limitado lang yung epekto sa buong ekonomiya. Pero syempre ang Iran, ang gagawin niya, idadamay naman lahat. Kaya makikita natin yun, dinadamay yung mga iba-ibang bansa no? Para magkagulo talaga. So, dapat tuloy-tuloy lang yung assessment for now at ang economic managers natin should think of the worst. Ang kagandahan, may pondo tayo so na pwedeng pagkunan at yan naman yan naman ang kagandahan sa 2026 budget. Opo. And then nabanggit niyo kanina, Senator, 'di ba, merong tayong batas, yung binanggit na nga ni Sir, na kapag halimbawa sumirit ang presyo ng petrolyo, magbibigay ng subsidy dun sa mga sa transport Pantawid sector. pasada. Opo, pantawid magsasaka, pasada. mangingisda. Kaya lang ang threshold po nun, hindi ba? Pagka pumalo yung presyo ng petrolyo sa $80 per barrel, yun yung sinasabi ng mga transport groups na hindi fortunately, hindi umaabot sa ganung level. Kaya lang, sabi nila, hindi na makatotohanan kasi nga, hindi man umabot sa $80 per barrel, hirap na rin yung sila. transport group sa, laging tataas ang presyo, mag-rollback man, katiting lang. Itong So, taon hindi na to, nababawi. sunod yung pagtaas, di ba? Kaya nga, so meron po silang panawagan na ibaba yung threshold, wag na hintayin umabot sa $80 kasi nung mga nakaraang taon, hindi ba, mga iba-ibang situation, parang eto na, 78, 79, biglang bababa. Maganda, dahil ibig sabihin, nagiging payapang situation. Kaya lang, naiiwan po yung sani pagtulong sa transport sector. Anong tingin po ninyo dito, Senator? Tama ka dyan, Nympha. In fact, papalitan ko nga yung formula, gagawin kong based on the percentage increase. Kasi parang shock absorber siya Pag mabilis ang pagtaas ng presyo ng langis, hindi naman mabilis ang pagtaas ng pamasahe. Opo. Dahil rin-regulate rin ng LTFRB yung pamasahe. Kung hindi, papasa yan sa mga namamasahe. So, kaya ang naiipit dito ay yung mga PUV drivers natin. So papalitan, meron akong proposal na palitan yung formula. Let's say pag tumaas in 1 week, tumaas yan let's say ng 30%, kaagad bigyan na ng subsidy. Kasi pag tumataas yung presyo, yung pamasahe, yung singil nila, hindi naman tumataas So naiipit sila. So yun ang proposal namin para ma-access ka agad yung pantawid pasada. So hindi so papalitan po yung nasa batas. So, Formula. Yes. Formula. Para hindi tayo nakapako dun sa $80 per barrel. Correct. Yung $80 talaga ay dating formula na yan. Pero nga, importante dito yung yung bilis yung shock absorbing feature nung pantawid pasada. Kaya kung mabagal naman shock absorbing, walang shock absorber na nangyayari. Opo. How about Senator Gatchalian, yung mga proposals na temporarily tanggalin muna yung excise tax o kaya yung value added tax po sa langis? Isa malaki kasi ang dagok niyan sa ating koleksyon. Ini-estimate yan almost 300 billion pesos ang mawawala. So ako mas pabor ako sa targeted
kung sino ang mga nangangailangan, yun ang bigyan natin. Dahil kung tatanggalin natin yung excise tax, yung pati mga mayayaman na hindi naman kailangan ng suporta, matutulungan mo sila. Sila pa mas malalaki yung sasakyan, sila pa mas maraming sasakyan. Pag coding, dalawa-dalawa, tatlo-tatlo yung sasakyan. So, unfair naman doon sa mga tsuper na namamasada. Kaya mas maganda pa yung targeted, pero yun na nga, kailangan mabilis yung paglabas. Hindi pwedeng tapusin na yung isang linggo bago ilalabas. Dapat kaagad linalabas yan. Yun nga rin po ang problema, lalo na sa bigayan po ng mga subsidy, natatagalan. Kaya naiinip din po Kaya, yung mga beneficiaries, correct. di ba? Mag-oversight rin kami dyan sa Pantawid Pasada para matingnan natin yung mekanismo kung bakit ang bagal ng pag-release. Kasi ilan years na natin ginagawa yan. Dapat may database na tayo. Dapat nga diretso na sa GCash nila kung meron para hindi na sila pipila. So maraming paraan para mapabilis yung pagbibigay. Senator, ako isa na lang tanong, Senator, dito sa nangyayari dun sa Iran, dahil dun sa situation, di ba po kaya merong mga bombahan doon sa ibang bansa kasi na-intercept dun sa United Arab Emirates, sa Qatar, meron silang salubungan na ng missiles doon. Kaya po ganun, dahil ginagantihan yung pong mga military bases, di ba? Doon yung mga military base, kaya meron doon. So tayo, wala tayong military bases ng US. Ang meron sa atin, mga EDCA sites na tinatawag, pang temporary facilities. Opo. So, dahil po dun sa nangyayari, dapat ho ba tayo maging concerned din o i-reassess din natin yung pong pagkakaroon natin ng EDCA sites? Well, definitely. Ako yan rin ang aking madalas na iniisip. No? Na unang-una dapat bantayan natin yung ating sariling interest. Dahil tayo ay isang developing nation at importante na tuloy-tuloy yung pag-unlad ng ating bansa. Hindi tayo nasasali sa ganitong mga gulo dahil kung tayo ay masali, napakahirap bumangon. Abot tayo ng dekada-dekada bago bumangon. So, importante rin na i-assess rin natin yung mga arrangement natin sa ating mga kaalyado. At importante rin na yung interest muna, sariling interest muna natin ang ating binabantayan dahil nga mahirap pag tayo ay nadamay at hindi tayo makabangon. Maraming hihirap at maraming talagang uurong at uurong tayo. Hari naman world peace, di ba? World peace. Oo nga. Kampante naman ako na ang ating intelligence at national security group, lalo na yung security cluster natin ay sinisigurado nila interest natin ang pinangungunahan at hindi rin binibitawan yung interest natin pagdating sa West Philippine Sea. So binabalanse rin yan, no, ng ating security cluster. Yan. With that, maraming salamat po, Senator Sherwin. Maraming salamat. Thank you so much po. Ako Ingat na palagi. nagkakamali ng pangalan. Marami Hindi na ako nagkakamali gumaganti, kay Erwin at Sherwin ngayon. Magkasunod. Joel at Sherwin. Salamat po. Thank you Salamat so po. much Thank you. po. Maraming salamat.